Ito yung pwede mangyari sa trading account mo once pinanood mo tong video hanggang sa matapos. Hindi ko sinasabi ito mismo yung mangyari, but yun na nga, pwede mangyari sa'yo. Kaya panoorin mo tong video hanggang sa matapos. What's up, guys? What's up, what's up? What's up, what's up? Hello everyone and welcome. My name is Jolis Lacson at sa video pong to pag-uusapan po natin paano makapagsimula mag-trade para to sa mga complete beginner, yung wala pa talang ka-idea. Like if example, if empleyado ka ngayon tapos gusto lang naman ng dagdag income like $20, nabanggit ko nga to sa isa sa mga video ko na pinopromote. At para din sa mga dati na nag-trade tapos hirap makapag-profit o kaya nasusunugan ng account, this is a good news for you. Panoorin mo lang itong video hanggang sa matapos. I made my first million in trading like 2 years ago, but of course, I'm not here to talk about myself, kundi pag-usapan natin kung ikaw, paano ka makapagsimula, at kung ikaw dati nag-trade, kung paano ka magiging profitable. Bago tayo magpapatuloy, let me just quickly explain kung paano ba ang forex trading nag-work, kasi I'm sure na marami mga complete beginner na manonood itong video. But of course, if dati ka na nagtitrade at kailangan mo lang ng strategy kung paano magiging profitable, tingnan mo yung video timestamp, mayroong mga shortcut dyan na i-click mo lang para ma-route ka dun sa mismong part ng video na ini-explain ko na kung paano yung strategy para makinabang ka as marunong na mag-trade. Sa mga wala pang idea, pakinggan nyo muna to, panoorin nyo muna to hanggang darating tayo dun sa part na yon. Ayan, so ang ibig sabihin lang naman po ng forex trading is foreign currency trading. So magti-trade tayo ng mga foreign currencies kagaya po ng US dollar, Canadian dollar, or euros, yung mga ganyan. At ang pinakamagandang halimbawa na makaka-relate ang lahat is yung ating Philippine peso. For example, like bumili ka ng US dollar last 2016 na ang presyo pa lang ng 1 US dollar dati is nasa 40 pesos plus lang. And then, binenta mo ngayon yung US dollar mo which is nasa almost 60 pesos na yung per dollar, kaya magkakaroon ka ng profit. But of course, hindi naman pwedeng, halimbawa ngayon, pag gusto mong mag-trade ng foreign currencies, pupunta ka pa ng bangko o kaya man exchanger pa-exchange mo yung peso natin. Kasi aside sa napaka-hassle, kasi pipila ka pa, napakakunti lang din ng galaw ng mga presyo ng mga foreign currencies. Yung unit na tinatawag lang sa galaw ng presyo is yung tinatawag na PIP or percentage point, which is pang-apat na decimal. Usually yan sa mga presyo ng mga foreign currencies. At aside pa doon, kailangan natin ng malakihang pera or millions na pera para makapag-profit tayo, makabili tayo ng maraming volume, for example, na US dollar, para pag galaw ng market, makabenta tayo at magkaka-profit tayo. So, kailangan natin ng malaking volume. So, ang mangyayari is meron tayong tinatawag na forex broker na kung saan sila yung magbe-bridge sa atin sa forex market. Bibigyan tayo ng trading platform na as long as meron tayong internet connection, meron tayong cellphone or computer, anumang internet device meron tayo, pwede tayo mag-trade 24 hours a day hanggat open po yung market. And then sila din yung magbibigay sa atin ng tinatawag na leverage na kung saan ma-amplify yung ating equity o yung ating puhunan para makapag-buy tayo ng maraming volume o naman yung currency na gusto nating i-trade. Ang leverage na tinatawag is ito yung dahilan kung bakit pwede tayo magsimula mag-forex trading kahit $100 lang yung puhunan natin. Kasi ang mangyayari dyan, kung ano yung leverage mo, imumultiply yung equity mo o yung puhunan mo. Kaya pwede ka nang bumili ng maraming US dollar for example at magkaka-profit ka sa konting galaw ng presyo ng mga foreign currencies. For example nga, yung ating example is US dollar. And of course, hindi naman ako perfectong mag-explain, kaya kung meron pa rin kayong questions, i-comment nyo lang po sa baba at sasagutin ko po kayo. Mahirap po mag-forex trading, lalo-lalo na like empleyado ka tapos may narinig ka lang na ganito, pwedeng kumita sa forex trading, kaya mo sinilip. So, hindi po basta-basta mag-forex trading kasi po wala pong sino mang makapredict sa direction ng market o yung presyo ng isang particular na currency. Marami kayo i-considera, like for example, yung fundamental analysis na kung saan titingin mo halimbawa yung mga galaw ng economy, employment rate ng isang particular na country, para isa kasi yan sa mga factors na naka-affect ng presyo ng isang particular na currency. So, titingnan mo yung mga ganyan. Yan yung tinatawag na fundamental analysis. Meron namang technical analysis, yung part na titingin ka sa mga candlesticks, yung mga galaw, ganyan. Titingnan mo yung mga past na movement ng currency prices o yung trading pairs. Kaya mahirap po talaga. Isa sa pinakahirap din sa lahat, which is sa akin personally, nahihirapan ako, is yung psychology na side. Minsan nagiging greedy tayo, tapos lalakihan natin yung lot size. Mamaya maintindihan niya yan, yung mga lot size, mga ganyan. Kaya, ang resulta is, nag-negative yung account, nasusunugan yung account. But, the good news is, meron kaming solusyon sa aming community na kung saan na-solve yung mga ganong problema na mga complete beginner at saka yung mga dati na nagtitrade na nasusunugan ng account at hindi naging profitable.
At another good news is itong community namin is completely 100% for free. So wala kang babayaran. Yung founders ng aming community is like nagtitrade sila sobrang tagal na. Like yung isa doon 20 years or 25 years, 15 years. So ganun sila katagal na nagtitrade. At ang nangyari, dahil sa sobrang tagal na lang nagtrade, meron na silang solid na strategy na consistently nagbibigay sa kanila ng profit. At ang ginawa nila is yung strategy nila, ginawa nilang robot, tinatawag itong expert advisor sa mga trader or yung sa mga common lang na knowledge, tinatawag itong trading robot na kung saan ang ginagawa ng robot is siya na yung mag-scan sa market. So as a trader sa amin, hindi na namin kailangan manood pa ng chart tapos mag-analyze. Yung robot na yung mag-a-analyze tapos ino-notify na lang kami kung ano yung mga possibling trade or yung pinakamagandang trade na pwede namin i-trade as a trader. Now, if busy ka, like for example, empleyado ka at wala kang time na mag-manual trade, kagaya nga ng ginagawa namin na inaantay namin yung pinaka-best trade ng robot, saka kami mag-manual trade, tinatawagan namin shadow technique kasi sinashadow namin yung robot na naghahanap ng magandang trading setup sa market. If busy ka, kaya mo mag-manual trade, pwede ka rin mag-copy trading. Kailangan mo lang gawin is magbukas ka ng copy trading account, which is mamaya pakita ko sa inyo sa aking computer mamaya kung paano magbukas ng copy trading account. Tapos kailangan mo lang i-fund ang iyong account at kung ano yung tinitrade ng robot, yun din yung makukopya dun sa iyong copy trading account. Pakita ko nga rin pala sa inyo yung mamaya yung robot kung gaano siya ka-profitable at ilang years na siyang nagraran. But if may time ka at okay lang sa'yo na mag-manual trade, yun nga yung gagawin na lang natin, mag-aantay na lang tayo sa robot ng best trading setup saka tayo mag-place ng trade. Mas malaki din po yung magiging profitability compared sa mag-copy trading lang, yung passive income lang. Another downside dun sa mag-copy trading is meron din kunting porsyento na babayaran dun sa platform, yung kinokopya mong strategy provider. But of course, maliit lang naman yung nababayaran mo, pwede ka rin parang tayong kumita ng passive income kahit may trabaho ka at wala kang time mag-trade. So pakita ko muna sa inyo yung trading robot at explain ko din sa inyo kung paano magsimula as manual trader or as a copy trader. Alright, so ito nga po yung sinasabi kong trading robot. Ang pangalan is Izanagi 2.0. At itong website na to, MyFXBook, ang ginagawa ng MyFXBook is nire-record lahat ng mga trading activities ng isang trading account. Ilalagay ko rin yung link nitong webpage nito dyan sa video description para pwede niyong puntahan sakali gusto niyong i-check personally. So itong account na to, kung titingnan natin dito, nagsimula siya last 2021 pa. So marami na mga big events na nangyari sa ating mundo na nakaka-apekto sa market at magiging hindi stable but never nag-negative itong trading account na to or itong trading robot na to. Titingnan natin 2021, lahat yan positive. 2022, lahat positive. 2023, lahat positive. Puntahan nyo na lang to sa gusto nyo makita. 2024, ayan, ito siya ngayon kasi July 2nd pa lang ngayon nag-record ako nitong video, but yung pinakamababa niyang growth was 0.25, so last June. But kung titingnan natin yung interest lang ng banks natin dito sa Pilipinas is hanggang 0.10% to 0.25% per year yan, per annum. So dito ngayon is buwan-buwan to na growth sa isang account. At dito yung pinakamababa ngayon is 0.25%. Now imagine if you have invested ditong robot na to, siya yung bahala nag-trade para sa'yo. At ito nga yung nagiging growth niya for the last several years mula nung ibinuksan tong account na to. So 695.78%. At yung average niya na growth per month was 5%. This is based sa kanyang balance or equity. Ito yung growth niya buwan-buwan. So kung nag-invest ka ng halimbawa ngayon $100, edi meron kang $5 per month. So malaki na yan compared sa ating mga banks na binibigay nila interest per annum sa ating mga savings. So kung meron kang natutulog na pera sa bangko, mas mabuti na ganito yung gagawin mo. Now, the good news is, yung pag magsisimula kayo, yun nga, pag halimbawa ngayon, prefer nyo kasi wala kayong time, gusto nila mag-copy trading, ang kukopyahin nyo po is hindi mismong itong robot. Kasi nga, nabanggit ko kanina na itong robot na to is ito yung nag-i-scan sa market. At ang nangyayari, kaming mga trader, kung ano yung pinaka-best na matitrade itong Izanagi 2.0, yun lang yung tinitrade namin. Kasi itong Izanagi 2.0, pag ito lang talaga, dito ka nag-rely 100%, lahat kasi marami ang tinitrade kahit hindi naman siya ganun ka magandang trading setup. So yun nga, ang ginagawa namin is nag-aantay kami ng best na trading setup ni Izanagi 2.0, saka kami magtitrade. Na pag gusto mong mag-copy trading, ang kukopyahin nyo po is hindi po itong mismong robot. Ang kukopyahin nyo is yung mga tao na nagtitrade, which is mamaya ipakita ko sa inyo kung sino yung pwede nating kopyahin na magandang kopyahin kasi full-time nagtitrade.
Yung kukopyahin nga natin is yung mga nagsa-shadow trading nitong Izanagi 2.0. Isa sa mga full-time nang nagtitrade at nagsa-shadow trading nga doon sa trading robot, yung nag-aantay ng magandang trading setup saka mag-trade at ginawang available for copiers yung kanyang trading account is nandito sa XM Copy Trading Platform. Ang pangalan ng kanyang strategy is Road to Mustang. Ito yung una. Ayan, so kung nakikita nyo dito, return niya for the last month is 11.61%. So malaking growth yan compared dun sa, yun nga, nabanggit ko kanina, yung robot lang. Magre-rely lang tayo sa robot. So last 30 days, ito yung kanyang growth ng kanyang account, 11.50%. At ngayon lang mismong araw na to is 1.37%. So ang layo ng agwat compared dun sa trading robot lang. Ito din yung total invested na sa kanya. So lahat namang ng data makikita nyo dito sakali i-open itong profile once nga meron na kayong account. At pag i-copy nyo itong Road to Mustang, meron tong password. Ayan, kung copy strategy, meron tong password. At para makuha ang password at makakopya nitong Road to Mustang, dito po kayo, mag-refer po kayo sa blog post na ito. Ito po yung guide kung paano rin mag-start ng copy trading account sa XM. So puntahan nyo nito, basahin nyo. Ito yung first step. Kailangan yung gawa ng XM account. At ilalagay nyo itong code na to para nga ito yung K para makakuha din kayo ng password nung strategy na yon. Ito din yung tutorial kung paano i-verify ang account. So ginawa ko to ng video. Tapos sundan nyo lang itong guide na to. At dito kayo sa last part na request the password pag sakali. Tapos nyo na itong mga steps na nandito. So yun nga yung initial capital, kailangan nyo po ng $500 doon sa Road to Mustang na strategy doon sa XM. But meron ding Didikila ang pangalan na ang initial capital lang kailangan is $200. So balik tayo dito at tingnan natin yung Didikila. Isa to sa pinaka-popular na kinokopya dito. So ayan, nakikita nyo 392 plus yung kumokopya sa Didikila. So $200 lang yung minimum capital dito. At refer nga lang kayo dito sa blog post na ito. Dito po lahat ng details kung ano yung mga steps na kailangan yung gagawin. At dito kayo magre-request password. Isa po itong Google Form. At dito nyo ilalagay din yung mga details ng inyong account after nyo mag-sign up. Now, itong guide na to is para nga to sa mga gustong mag-copy trading, yung walang mga time at gusto lang ng passive income, maglalagay lang ng pera sa kanilang trading account at magkopya ng mga trades na mga nagsha-shadow doon sa, sa forex trading robot na Izanagi 2.0. But if ikaw ngayon meron kang time at okay lang sa'yo na mag-manual trade, pinakaunang kailangan nyo pong gawin is at least meron na kayong alam kung paano gamitin ang MetaTrader 4. But if hindi pa, okay lang din kami na bahala sa'yo, mag-assist sa'yo kung paano siya gamitin. Meron naman kami mga video tutorial na pwede doon kayo manood. Next is, kailangan nyo rin po ng at least $500 na puhunan. Pag meron kayo $500 at gusto nyo mag-manual trade, ang gagawin nyo lang is, punta lang kayo sa Facebook, tapos hanapin nyo tong Facebook page na to, Benta FX. Ilalagay ko rin yung link nito dyan sa video description para pwede nyo rin click lang. Ginawa ko tong page na to para yun nga sagutin yung mga inquiries nyo about mag-manual trade. So punta lang kayo sa Facebook, i-message nyo lang dito at i-guide ko kayo kung paano magsimula nga mag-manual trade with Izanagi 2.0 shadow technique. So hanggang dito na lang po yung video, and of course if you still have questions, mag-comment na lang po kayo dyan sa baba at sasagutin ko po kayo right away once makita ko po yung mga comments ninyo. Maraming salamat at good luck. Mag-join po kayo dito sa Telegram group namin sakali meron po kayong mga questions pa before magsimula. Maraming salamat at mabuhay!